Our topic Recording in progress. ang ating topic for this morning is about dealing out with our doubts. Sometimes bilang mga anak ng Panginoon, we experience yung mga pagkakataon na naiinip tayo sa sagot ni Lord sa katanungan or sa sagot ni Lord sa mga panalangin natin. Amen po ba? Just this week, I was talking to my coach and then sabi niya sa akin, kumusta naman daw ako? Sabi ko, okay po ako pero naiinip po ako. Sabi ko kung ganun sa kanya. And tayo bilang mga anak ni Lord, sometimes may mga prayers tayo na hindi agad na answer based sa timeline po nating lahat. And sa timeline na yan, dahil dyan, nagkakaroon tayo ng pagiging impatient. That sometimes nag-turn yung ating faith into doubt. No? And we have to deal with that doubt kasi alam pa naman po natin na kung patuloy tayong magiging doubtful sa kung ano yung kayang ibigay ni Lord sa buhay nating lahat, then it is as if kulang yung pananampalataya na meron tayo. Alam niyo po, the good news that I will telling to each one of us today is the Lord is really, really good that even yung doubts mo or doubts ko sa puso natin, alam niya at kaya niyang i-deal para sa ating lahat. So let us all open our Bible sa John chapter 20. Medyo mahaba-haba po to. So ako na lang po muna yung magbabasa. Verse 24 hanggang 31. Sinasabi po dito, ngunit si Thomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, sumagot si Thomas. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. So, na-imagine niyo po, Jesus was crucified, amen po, dito, pinako siya sa krus. And then, ang sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala na muling nabuhay ang ating Panginoon hanggat hindi ko siya nakikita at hindi niya na ipapasok yung kanyang daliri doon sa butas no pinagpakuan ng ating Panginoon sa krus. Medyo nag-cringe po ako when I saw it kasi parang hindi ko ma-imagine na ikaw ipapasok mo yung daliri mo sa isang sugat, no? Kahit tuyo pa yan. And to think, ako po nung college, nauso po yung hikaw na ganyang kalaki kasi yung butas sobrang laki po niyan. Nakikita ko pa lang po yun sa mga kasama ko sa campus, talagang iba na po yung pakiramdam ko. How much more yung ipapasok mo yung daliri mo doon sa butas na pinagpakuan ng pako po, no? Pero, kung makikita po natin dito, ganito ka-doubtful si Thomas. Yung makita niya sa kanyang harapan ng ating Panginoon is not enough. Gusto niya, maramdaman niya sa kanyang sarili na ang Diyos niya buhay, nakatayo, at nagsasalita, pero at the same time, para masigurado niya ito ang kanyang Panginoon, kailangan makita niya yung bakas nung pagkapanginoon ni Jesus Christ sa atin, and that is yung pagkamatay niya para sa ating lahat. Yung pinagpakuan sa krus. Tuloy po natin. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus. So, take note po ha. Ang sabi po ulit, nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus. At tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ito pa po yung sabi ni Lord. At I hope ngayon pa lang sa mga oras na to is i-secure na natin ito sa puso natin that the Lord says, mapalad ang mga sabay-sabay po tayo ulit, mapalad. 1, 2, 3. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himala ang mga ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pagpalain po
tayong lahat ng salita ng ating Panginoon. There are really times, and it is really happening, na sa buhay natin bilang mga anak ni Lord, meron tayong mga pag-aalinlangan sa puso natin. Pero the reality is, even during the time that Jesus Christ is in or with the people before, meron pa ring mga hindi naniniwala. So then and now, doubt is really existing para sa ating lahat. Amen po ba? Maybe because it is part of the sinful nature of the people na talagang tayo, we want to put reason dun sa faith na meron tayo. Amen po ba? Na gusto natin meron talagang dahilan, meron tayong pinagbabasehan, or meron tayong basis kung bakit tayo meron ganitong klase ng faith. And just like Thomas, yung lahat, we experience that kind of faith. Pero gusto ko pong ipakilala sa inyong lahat na Thomas is an apostle. So pag pinag-usapan natin ng apostol, hindi po yan basta-bastang tao. Yan po ay isang alagad ni Jesucristo. Amen po? Meaning sa pagiging alagad, worker na siya. And when we talk about workers, meron na pong established faith si Tomas. Amen po? At yung pagkakaroon niya ng established faith na yan, hindi na rin po katulad ng mga bagong mananampalataya. Marami na siyang nakita, marami na siyang napatunayan na himala ni Jesus Christ na kaya niyang gawin. And yet, the time that Jesus Christ was risen, or is risen, nag-doubt pa rin si Thomas. In which case, tayo pong lahat, sometimes sa buhay po natin, we experience the same. Na sometimes, meron tayong mga bagay na pinagdadaanan sa buhay natin na akala natin, akala natin it's getting worse. Papunta na siya dun sa hindi magandang resulta. Na minsan, inaatake na tayo ng negativity natin, thinking na baka mamaya ikakapahamak na natin kung ano man yung sitwasyon na meron tayo. But brothers and sisters, the good news is, in whatever situation we are in right now, maganda man yan or mabuti, or mahirap man yan or masakit, amen po ba? Lahat ng yan nakikita ng ating Panginoon. Lahat ng yan alam ng ating Panginoon. And what am I blessed about in this verse is that literal, the Lord is dealing with the doubts ng mga tao, ng mga mananampalataya niya. Kahit yung mga nakakakilala na sa kanya, nakikinig na sa kanya, nakikita yan ng ating Panginoon at He is dealing with the doubts of His servants. Ibig sabihin, the Lord is looking into you. Nakikita ni Lord yung laman ng puso mo. Hindi lang si Lord nakatingin dun sa mga taong wala pang pananampalataya sa Kanya, but even those na nakakakilala na sa Kanya, nakikita niya kung ano yung laman ng puso natin. Alam niyo po, kapag binasa natin yung Bible, we can read a lot of verses na sinasabi ni Lord, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Amen po ba? Na ibig sabihin lang po nun, nakikita ni Lord ang mga bagay na yan. Pero what makes this verse different? The Lord is very literal, showing to all of us na tayong mga anak niya, lingkod at mananampalataya niya, may dumadating sa punto ng buhay natin na meron tayong mga doubts sa puso natin. And we can be just like doubting Thomas. But you see, ang Biblia ay hindi ginawa para lamang po itabi natin sa ating mga tahanan. Hindi po yan ginawa para kapag naglalakad tayo ay nakadisplay sa ating mga kamay. Kung hindi ginawa yan para ipakita ni Lord sa iyo na lahat ng pwede mong kailanganin para magkaroon ka ng maturity sa spiritual mo ay naroroon at nakasulat na. Para yung katatagan mo, para dito sa lupang ito ay magawa mo kung ano yung gusto niyang gawin, kailangan mong basahin ang kanyang aklat. And the John 20, verse 24 to 31 shows, literally, that sometimes, bilang mga anak ni Lord, we can experience doubts in our lives. The good news is, we are not doing this alone. We are not dealing with our doubts alone. Amen po ba? Imagine niyo how Thomas challenged yung kanyang mga kasamahan, di ba? Na kailangan patunayan muna sa kanya na talagang ang Panginoon ay buhay bago siya maniwala. But, you see here, ang nagpatunay sa kanya na talagang nabuhay muli ang ating Panginoon ay hindi kanyang mga kasamahan, kung hindi ang Diyos mismo.
Amen po ba? Ngayon po, we know that hindi lang tayo ang nagdi-deal sa doubts natin, but our Lord is also dealing with our doubts. And we see it sa Biblia at sa word na pinag-aaralan natin ngayon. Kung hihimay-himayin po natin siya, una po nating mapapansin dyan that the Lord knows our doubts. Can I hear an amen to that? Amen. The Lord knows our doubts. Paano natin nasasabi yon? Unang-una na po dyan, wala naman po si Jesus Christ dun sa unang parte nung verse na pinag-uusapan nila na nabuhay muli si Jesus. Amen po? Wala naman ang Panginoon noon. Hindi niya alam exactly kung ano yung hinahanap ni Thomas para nang sa ganun ay mapatunayan niya na talagang muli siyang nabuhay. Marami tayong pwedeng sabihin sa kapwa natin. Amen po. Kapag kunyari gusto nating patunayan ng isang bagay, pero naniniwala ba kayo na minsan hindi naman kumpleto yung nasasabi natin sa kanila? Amen po ba? Minsan, kunyari sinabi ni Thomas sa kanyang mga kasamahan, kailangan makita ko muna siya at mahawakan ko or mailagay ko yung aking daliri sa butas ng pinagpakuan ng krus. Pero, pag-relay ng apostol sa kanya, pwedeng ang sinasabi na lang niya ay, ng apostol ay, Lord, gusto ni Thomas, makita ka niya. Amen po ba? Pwedeng kulang-kulang. Pwedeng sobra-sobra. Kasi ganun ang chika. Amen po ba? Ganun ang pagre-relay ng mga narinig natin. Madalas may kulang or may sobra. Amen po. But the Lord knows exactly ano yung laman ng puso natin. And the way He dealt with Thomas' doubt was exactly the way kung ano yung sinabi ni Thomas nung mga panahong yon. The Lord sees you. Amen po. Can you say, the Lord sees me? The Lord sees me. Nakikita ka ni Lord. Nakikita ni Lord kung merong bumabagabag sa'yo. Nakikita ni Lord kung meron ka mga pag-aalinlangan. Nakikita ni Lord kung meron ka mga doubts sa buhay mo. And you know, showing or telling the Lord na meron kang mga kakulangan is like our humility to Him dahil alam naman niya exactly kung ano yung pinagdadaanan nating lahat. So when we look at our doubts, bukod sa kailangan natin yung sabihin sa Panginoon, the Lord already knows exactly ano man yung doubts or pag-aalinlangan na meron tayo sa buhay natin. Amen po? Pangalawa po, sa verse na binasa natin is that the Lord understands our doubts. Sometimes, kapag halimbawa may narinig tayo no, na merong mga nag-aalinlangan sa atin ng mga tao, sinasabi na hindi sila naniniwala sa atin or pwedeng meron silang tayong kailangang ipakita sa kanila para ma-prove natin na katiwa-tiwala tayo, minsan yung puso natin nagra-rise up no to becoming an anger o kaya naman nagagalit tayo kasi hindi tayo pinaniniwalaan ng mga tao ina-expect nating maniniwala sa atin. Amen po ba doon? Pero you see here, the Lord understood the doubt of Thomas in a way that Jesus Christ gently dealt with the doubt of Thomas. Nung nakita niya si Thomas, pasugod ba siya? Na parang, sino yung hindi naniniwala sa akin? Ganun ba si Lord nung pinuntahan niya si Thomas at ang mga alagad niya? Hindi po. Amen po ba? Because the Lord understands our doubts. Hindi ni Lord dinideal yung mga doubts na naririnig, nalalaman niya, nakikita niya in such a way na pagalit siya. In fact, nauunawaan niya yung laman ng puso natin. Tayo bilang mga tao na malaki ang kakulangan, hindi perpekto, alam ni Lord na talagang realidad na merong mga doubts sa puso natin. And dahil alam niya ni Lord, He gently, ibig sabihin, mapang-unawa yung kanyang mahinahon niyang dinil yung doubt ni Thomas nung mga panahong yon. Pero mapapansin din natin na while God is dealing with our faith, nakikita natin that the Lord shows, or sinasabi ni Lord sa atin nang mahinahon din kung ano yung nais niyang malaman natin. Kaya nung mga panahong yon, automatically, when the Lord showed up, kinausap niya agad si Thomas. Pero at the same time, He corrected Thomas at that time. Sinabi niya na hindi mo naman actually talaga kailangan dapat makita muna ang lahat.
kailangan maniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. And that is very much applicable in our lives ngayong mga panahon ko. Kasi hindi naman na natin mararanasan yung naranasan ng mga tao nung unang panahon. Nung mga panahong yon, kasama po nila si Jesus Christ. Di ba? Pero ngayon, hindi na po natin kasama physically si Jesus Christ kasi once lang naman po siyang mamamatay. Sa pagbabalik na lang po niya natin siya ulit makikita. And sa mga panahong ito, kailangan manatili yung pananampalataya natin kahit hindi pa po natin nakikita yung mga bagay na pinanampalatayaan natin. You know, yung pagiging perfect ni Lord, dahil nauunawaan niya yung mga doubts natin, ipinapakita niya sa Biblia ang lahat ng bagay. Kaya po sinasabi niya sa atin na lahat ng mga kailangan mong malaman ay nasa Biblia na. Kaya nga even itong bagay na to, napaka-small thing na lang, nilagay pa rin niya kasi alam ni Lord na dadating yung time, kakailanganin natin itong verse na to para masabi na hindi natin kailangang makita bago natin mapatunayang totoo when it comes to our faith sa ating Panginoon. In Hebrews, clearly sinasabi doon, di ba? Faith is believing without seeing yet. Amen po? Yun ay yung naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita because the Bible is already complete. Sabi doon sa last part ng John, marami pang ginawang himala si Jesus Christ. Pero kung ano yung nais nating malaman, yun ay naroroon na sa Biblia. So, hindi na natin kailangan maghanap ng iba pang reference. Paano mo malalaman? Paano pa yung mga pwedeng sagot sa tanong? Kung meron kang katanungan, walang ibang sasagot sa iyo niyan kung hindi ang ating Biblia, ang ating Panginoon mismo. And of course, by dealing with our doubts, the Lord takes away our doubts. Amen po ba? Sa buhay natin, maraming miracles na ang nangyari. Maraming mga bagay na akala natin imposible pero it really did happen. And usually, when the Lord shows kung paano siya gumalaw, madalas higit sa sapat. Amen po kung ano yung kanyang ginagawa sa buhay natin. During that time, kay Thomas, na dapat ipapakita lang niya ang kanyang sarili at ilalagay niya yung kamay ni Thomas sa kanyang kamay para maramdaman niya yung butas na nito, alam niyo po yung ginawa ni Lord? Nag-perform pa siya ng isa pang himala. Sabi dun sa verse, naka-close yung pinto nung tahanan na kanilang pinagpupulungan. Amen po? Pero sinabi din po dun sa verse na yon that the Lord was able to enter kahit naka-close yung pinto. You see how God is really, powerful and how He is more than enough para sa ating lahat. Dahil ito lang ang hinihingi ni Tomas na to. But God gave more than that. Para sabihin na hindi mo kailangang mag-alinlangan sa kung anong pananampalataya at ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo at para sa buhay mo. The Lord takes away your doubts. But the question is, brothers and sisters, dapat yung doubt na meron tayo, hindi natin siya tinitignan as something na dapat kinakahiya nating lahat or something na dapat kinakatakutan nating lahat. Mali po na iniisip natin na kapag nagda-doubt tayo, mahihiya na tayong lumapit sa ating Panginoon. Na kapag meron tayong mga questions in mind, hindi na lang natin itatanong kasi akala natin maling magtanong. Amen po. Maybe the world that we are moving in right now can judge us, but the Lord will always be willing to answer everything for all of us. Kaya yung doubt na meron sa puso natin, dapat tinitignan natin yan as an opening for a spiritual growth. Amen po. Dahil the more na meron kang natatanong sa isip mo, sa puso mo, ibig sabihin yan, nagiging uhaw ka sa presensya at pagkakakilala sa ating Panginoon. Amen po? So when you have questions, always come to the Bible. Kung hindi nyo alam kung paano siya hahanapin, marami tayo rito mga spiritual mentors. Maraming pwedeng tumulong sa atin para ipaliwanag ang lahat ng yan. And make sure na lagi niyong titignan itong bagay na to as an opportunity para mag-grow yung faith na meron ka sa ating Panginoon. Remember to always ask questions and seek answers. And this is our last part, brothers and sisters. Even in the midst of our doubts,
we can find hope and comfort in the unchanging love of the Lord. This world can really never compare sa kung ano man yung pagmamahal na meron ang ating Panginoon sa buhay natin. We will experience the same doubts na magbibigay sa atin ng mga tao sa paligid natin. But we will never get the same love, no? Na pwedeng ibigay ng Panginoon sa mga doubts na meron sa puso natin or meron tayo sa sarili natin. Lagi nating iisipin na ang Panginoon na meron tayo ay higit at mas mataas sa level ng pag-iisip na meron ang mundong ito. Kaya kung meron man tayong mga katanungan, meron tayong mga alinlangan, meron tayong mga pagkakataon that we feel weak sa faith na meron tayo, the first person that we have to come to is no less than our Lord. And He will give us the answer to our prayers. And with that, may God be glorified sa buhay nating lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon dahil patuloy niya tayong sinasamahan sa kahit anumang level ng buhay na meron tayo. There are instances in our lives that we will experience na hindi natin kayang i-reveal sa kapwa natin kung ano yung pinagdadaanan natin. Pero you know what? Our Lord is patient enough. Our Lord is understanding enough. Our Lord is powerful enough para i-take away lahat ng mga anxious thoughts na meron tayo sa mga puso natin. Amen. So, maraming salamat po. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pananalangin sa ating Panginoon. Our Lord, we thank you for this morning na sinasamahan mo kami, Panginoon, at hindi mo kami pinapabayaan. Salamat, Lord, na hindi mo kami ginajudge, Panginoon, kung hindi, you are welcoming yung mga katanungan, you are welcoming yung mga pag-aalinlangan na meron kami sa mga puso namin. Lord, we pray na every time we encounter doubts, Panginoon, we will never be swayed because, Panginoon, we will be strengthened dun sa faith na ibinigay at pinagkaloob mo po sa aming lahat. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapatibay ng buhay ng mga taong naririto, both online and face-to-face, Panginoon, that you will deal with the doubts, Panginoon, na meron ko sa mga puso ng taong ito. Lord, we are claiming that each and every questions will be answered. Each and every prayer will be given, Panginoon, sa mga taong naririto just right on time, Panginoon, and sa time na ikaw mismo ang nagtakda. We are praying for patience, Lord, that we will continuously and faithfully wait for your answers. In the name of Jesus, amen and amen. Yeah.